Kahapon nag-cover kami ng inspection ni Pangulong Bongbong Marcos ng Metro Manila Subway Project sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero syempre, suit muna kami ng hard hats, vest, sabi nga nila, safety first. Hindi rin naman ito yung mga usual event. Live construction site siya, kaya sa mga media coverage na ganito, kailangan ng alertness both for safety and for great storytelling o para magawa mo ng maayos yung trabaho mo. Bago pa mang magsimula, we were given a media orientation. Nag-layout sila ng mga ground rules, saan lang pwedeng pumwesto, ano ang mga critical moments to watch for, at syempre kung saan ligtas tumayo habang kinukunan ng kilos ng Pangulo at ng mga tao doon. Sobrang importante to as a photojournalist. You always want to know your position ahead of time para ma-plan mo ang story mo visually. Photo tip number 1, always plan your angles. Kung alam mong dadaan ng VIP sa certain area, get there before the moment happens. Pre-focus, compose your shot, at be ready. Great storytelling photos don't just happen, they're anticipated. Ayan, sa puntong to, sumakay na kami dun sa elevator. Pababa na kung saan mismo nangyayari yung digging ng subway project na ito. Makikita mo talaga yung scale ng construction. Massive excavations, reinforced tunnels, high-powered equipment. This is no small feat. This subway is becoming real. Photo tip number 2, bring a wide-angle lens. Sa mga infrastructure events na ganito, kailangan mong i-capture ang kabuuan ng eksena, from the depth of the tunnel to the movement of people and machines. Mas powerful ang impact ng larawan pag kita mo yung scale. O ngayon, konting background lang. The Metro Manila Subway is the Philippines' first underground rail system. It broke ground in 2019 under the Build, Build, Build program and now continues under the Build Better More. This full line will span 33 kilometers with 17 stations from Valenzuela City all the way to NAIA Terminal 3. Once it's operational, travel from Quezon City to the airport will only take around 35 minutes compared sa halos 2 oras ngayon dahil sa sobrang traffic. Sa estimates, over 370,000 passengers daily ang kaya niyang i-accommodate. This isn't just a new train, it's a new backbone for Metro Manila. Photo tip number 3, gamitin ang leading lines. Subway tunnels, tracks, scaffolding, these all make for strong composition elements. Look for lines that guide the viewer's eye into the scene. Makes your photos more immersive and dynamic. So what does this subway mean for us? Una, bawas traffic. That's huge. Pangalawa, mas mabilis, mas reliable na transport lalo na sa rush hours. At pangatlo, it's eco-friendly since it's electric powered. That's less carbon emissions for our air. This subway isn't just a convenience. It's an investment in the future of commuting in Metro Manila. Mga 1 oras or 1 oras kalahati bago dumating yung Pangulo, dadalhin na kayo kung saan kayo pwedeng pumesto mamaya pagdating niya. So gamitin mo tong oras na to para makakuha ka ng iba't ibang klaseng anggulo. Hindi rin naman lahat ng larawan na ipapasa mo kasama yung Pangulo. Siyempre kumuha ka rin ng mga larawan tulad ng mga workers, kunan mo yung rail tracks, kunan mo yung mga gumagawa dyan, yung mga nagtatrabaho, yung mga piloto ng mga locomotive. Lahat yan, kailangan mong makunan para kahit pa paano meron kang ibibigay na iba sa set mo, hindi lang puro mga VIP yung kuha mo. Sabi nga nila sa mga ganitong klaseng coverage, kahit isang katumingin larawan. Kaya kailangan mo lang talagang magkikilos, huwag kang magpapastak sa isang pwesto hanggat kaya mong umikot at mag-shoot ng iba't ibang mga anggulo, gawin mo. Tulad nga nitong kasama ko, yan, sumasampa pa siya doon sa train para mas mataas yung level, makunan niya yung rail tracks. Ito sila yan, nagsisiksikan sa isang pwesto para makunan nga yung napakagandang anggulo na to nung rail tracks nitong Metro Manila Subway Project. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si President Ferdinand R. Marcos Jr. He was joined by Transportation Secretary Vince Dizon at Defense Secretary Gilbert Chadoro. They went around the site speaking directly with engineers and site managers. Talagang makikita mo talaga yung scale nung ginagawa nilang trabaho dito, at ultimo ang Pangulo, sinabi nga na talagang
Ibang klase rin ng feat na ito para matapos at magkaroon ang Pilipinas ng kauna-unahang subway. Hindi mo lahat makukunan. Tulad nito, sumakay sila dito sa locomotive at nagpunta sila dun sa isang part ng site na kung saan hindi na kami pinasama. Chinek lang nila kung ano yung scale nga nung or yung development nitong Metro Manila Subway Project. Matapos ang inspection, nagbigay ng maiksing pahayag ang Pangulo. Pakinggan natin ito. Sa pinaka-malaking proyekto na ginagawa natin sa ilalim ng Department of Transportation para sa ating mga commuter. Ito yung ating subway project na mapaabuti natin hanggang itong phase na ito, hanggang Valenzuela. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga 2 oras yan 2 oras kalahati. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Kaya napaka bagay pag nabuo natin ito. Nakikita ko naman na doon sa tinignan namin yung machine na talagang buhugay at maayos naman ang patak lalo na ng ating mga Japanese engineer. Nandito si Nino, itipin nyo kung gaano bigat yung engineering na dinadala nila dito. But the Japanese do that the best.